Kakabalik lang ni Giannis, napaaway pa. Nagkagulo ang Bucks at Bulls sa end ng game dahil sa windmill dunk na ginawa ni Giannis. Tinawag na walang respeto di umano si Giannis dahil lamang na ng 7 ang Bucks, panalo na sa game, nag-showtime pa. Sinugod ng mga players ng Bulls itong si Giannis, tapos si Thanasis sumugod din para umawat. Kuya Pinagtanggol din naman ng iba mga fans itong si Giannis. 6 na segundo pa yung natitira at pwede pa sanang i-foul ng Bulls kung sakali para makakuha ng possession or mapigilan si Giannis. Mismong Bulls na ang sumuko. 3 possession din ang lamang ng Bucks kontra sa Bulls. Sinabi ni Kobe White na dapat hindi na ginawa ni Giannis dahil tapos na ang game. Ganon din ang sinabi ni Josh Giddey. Mukhang malaking deal para sa kanila. Wala namang kasing rule na bawal gawin yun ni Giannis. Etiquette lang ang sinasabi nila sa basketball or unwritten rule. Kaso merong unwritten rule para sa unwritten rule sa mga gaya ni Giannis dahil superstar siya. Merong mang mag-agree or hindi, andun pa rin siya sa status na yun. Sa unwritten rule ng unwritten rule, may karapatan si Giannis na gawin yung windmill dunk na ginawa niya nung last possession dahil isa siyang superstar, nakakabalik lang din galing injury at multiple game siyang nawala. Dapat sinabi na lang ni Giannis, mag-superstar muna kayo bago gumamit ng unwritten rule. Kung siguro ang gumawa nun role player, yun talaga bad etiquette sa unwritten rule. Parang wala silang rights gumawa nun Dahil ang habol lang naman ng kalimitan ng mga role player makapagpatas ng stats para sa contract. Pero base kay Giannis, gusto niya kasing mag-send ng message sa kanyang mga teammate na hindi sila aabot ng playoffs kung lagi silang matatalo at possible mawala ang kalahati ng mga player ng team nila bago matapos ang season. Wake up call ang ginawa ni Giannis. Base sa kanya yun. Hindi ko lang sigurado kung paano sa Tagalog to, pero base kay Giannis, kailangan niyang gawin yun para mag-send ng message dito sa Milwaukee Bucks na kailangan nilang maglaro ng madumi para manalo. Based naman kay Nikola Vucevic, nagalit di umano si Giannis sa Bulls dahil sa report na ayaw nilang makipag-trade para kay Giannis at may gustong patunayan si Giannis sa Bulls. Pero parang baligtad yung report dahil ang nababasa kong report, gustong i-trade ng Bulls si Vucevic. Baka nga mauna pang ma-trade si Vucevic kumpara dito kay Giannis. 5 taon na and counting si Giannis, ang dami ng namuting mata. Sinuportahan naman ng iba mga analyst at media si Giannis kahit iba mga fans na dapat tigilan na ang unwritten rule. Dahil yung ginawa naman ni Giannis di umano, pinakita lang niya na healthy ulit siya. Dinurog ni Giannis sa limited minutes yung Bulls. 29 points, 8 rebounds, 1 steal, 1 block, 10 out of 15 mula sa field. Talagang may inis din ang Bulls dahil sa 5-game winning streak nila natapos na agad. Akala nila easy win lang para dito sa Bucks. Biglang nagbalik tanaw naman si Jordan Poole na makita niyang sapakay ni Alvarado itong si Mark Williams. Ang tapang din ni Alvarado Ang laki nitong si Mark Williams. Lugi pa ang kinalabasan niya. Solid sa may mukha ni Mark Williams Third quarter pa yun lamang ng 4 ang Suns. Dapat ito yung sunod na kalaban ni Jake Paul si Alvarado. Siguro mas malaki pa ang kikitain ni Alvarado doon. Mahina na ang 20 million isang laban. Natabunan bigla yung game ni Gillespie. 17 points, 5 out of 7 sa 3-point area. Hindi nagmintis sa unang 5. Ang Suns nasa winning streak na rin ngayon. Back-to-back win kontra dito sa Pelicans. Based naman sa coach ng Suns, kaya di umano napaaway si Mark Williams at itong si Alvarado kulang sa tulog. Si Mark Williams magpa-flop pa sana kaso tinuluyan ni Alvarado. Based pa kay coach Jordan Oath, back-to-back game kasi yung Pelicans at pareho din silang magkalaban doon. Halos walang pahinga ang dalawang team kaya mainit na ang ulo. Multiple game suspension ang malamang makuha ni Alvarado. Si Mark Williams baka makalusot pa dahil lumusot din yung sapak niya. Sa dalawa na yan, malamang lugi ang Suns dahil big time player pa rin si Mark Williams kumpara kay Alvarado na ang Pelicans nasa ibaba ng standing. Dahil naman sa dalawang rumble na nangyari sa NBA ngayon, natabunan tuloy na tinalo ng Nets ang Minnesota. Upset yung nangyari ng matindi. Tinambakan ba naman ng isa sa worst team, 123-107. Bigla tuloy uminit si Cam Thomas na meron 30 points, si MPJ naman 27 points. Napangiti na lang si Anthony Edwards ng binu ng mga fans ng Minnesota sa home court nila. Tanggap rin naman ni Edwards na bad game talaga ang Minnesota ngayon na meron siyang 28 points. Minamalas pa si Randle. Another record naman para kay Nikola Jokic bilang unang player sa walang katapusang record sa loob ng 3 sunod na game na may total na 110 points, 40 plus rebounds, 40 plus assists. Kinapos nga lang ang Denver Nuggets kontra sa Orlando Magic.
Road game pa naman yon para sa kanila kung saan mataas yung kanilang winning rate. Close game din naman yung nangyari, isa lang yung lamang. Nagmintes yung tira ni Jamal Murray na depensahan kasi ng maayos ng Magic. Inbound play pa lang. Si Nikola Jokic naman may total na 34 points, 21 rebounds at 12 assists.